Meron pong isang abogado ho ngayon ang tila nagmamagaling at gusto sigurong impluwensyahan itong magiging resulta ng impeachment laban po kay VP Sara Duterte. At ngayon ay bukod sa ito ho, isang abogado ay umaakto na rin na eksperto para siya na rin po ay psychiatrist at psychologist, mga kababayan. Ang tinutukoy ho natin ay itong si Attorney Lorna Capunan na kung saan ay na-interview at may mga binabanggit ho siya na dapat daw ho bilang napakatagal na raw po niyang abogado ay dapat na magdesisyon ang Senado kasi ito ho ang magsisilbing impeachment court. Sila po ang maglilitis dito po sa kasong inihain laban po kay VP Sara Duterte. Ikinukumpara niya ho yung ginagawang paglilitis sa pangkaraniwang korte. Iba ho ito Kasi ang magsisilbing hukom po rito ay ang mga senador. Siguro hindi po naintindihan masyado ito ni Attorney Lorna Capunan. At ang matindi ho rito, mga kababayan, sa kanyang interview, ay parang siya po ay hindi lang po sa pagiging abogado. Siya po ay parang lumilitaw na eksperto rin na isang psychiatrist o psychologist na isang tingin pa lang sa tao, alam niya na kung may saltik o baliw o kung anuman. So ito po yung kanyang aligasyon dito po kay VP Sara Duterte. Sa isang tingin niya lang daw kasi ang tagal niya na ho na nagpa-practice na bilang abogado, 47 years. Alam niyo ho, sa mga korte, ako nakakapanood ho at nung naging nasa field ako bilang reporter, nagko-cover ako ng mga paglilitis sa korte, mga kababayan. Kapag may mga ganyang issue, hindi po abogado ang magsasabi kung ikaw ay baliw o wala ka sa katinuan. Tumatawag po yan ng mga eksperto talaga na sinasabing psychologist o psychiatrist. Pero ito hong si Attorney Lorna Capunan, nagulat na ho ako kasi dati hinahangaan ko itong abogado Pero ngayon parang nabawasan ho ang panghanga ko sa kanya kasi masyadong parang naging reckless yung kanyang mga pananalita na alam naman natin mukhang may galit talagang parang may personal na galit din ho ito sa mga Duterte. Yung kanyang himig ay parang himig din ni Attorney Claire Castro. Ito, panoorin po natin mga kababayan. Biruin nyo isang tingin niya lang ho. Alam niya na kung baliw o may saltik. Grabe ho ito, no? Napakatalino ho nito. Pero alam niya naman ho, bilang isang abogado na kapag may mga ganyang aligasyon sa korte, hindi po abogado o judge ang magsasabi, kukuha po sila na eksperto. Ito, ewan ko lang kung kayo ho tignan ho natin kayo ho ang musga. Now, maybe I'm trying to understand where she's coming from. I've been, as I said, nasa practice ako for 47 years. I've had all sorts of clients. I know what crazy looks like. Does it look like that? And it looks like that. And when we try to understand where she's coming from, kasi, for instance, I handle courtroom litigation. And it's very important not only what the witness says in court, but how the witness handles himself or herself as a witness. No? Kasi may telltale signs dyan. May mga telltale signs dyan of dysfunctionality or telling lies, etc. And I can see the telltale signs. Maybe because she comes from a dysfunctional family. Yes. Okay, so yun po ang ilan sa mga pahayag ni Attorney Lorna Capunan. Bukod ho sa sabi ho to, pinapakilalang legal expert, eksperto rin pala ito sa sa pagtingin sa isang tao kung ikaw ay baliw o wala ka sa katinuan. Kasi yung po ang tingin niya raw po kay VP Sara Duterte. Biro nyo, grabe ho yung kanyang mga aligasyon abogado, buti ho sana siguro kung psychologist po ito o psychiatrist, maunawaan ho natin kasi yun ho yung kanyang pagiging doon ho siya magaling, eksperto, pero legal po ito Ang sinasabi niya, marami raw sa mga ganyan, sa mga ginawang paglilitis sa korte, pero sa korte hindi po dinidinig yung mga pahayag ng abogado na ito, baliw ito, may
wala sa katinuan, kumukuha po sila ng eksperto. Di po ba? At may binabanggit din ho itong si Attorney Lorna Kapunan, mga kababayan, na kung saan ay sabi niya ho, yung argumento niya ho, sabi niya ay kahit na mag-resign daw, ito hong si BP Sara, wala, dapat magtuloy daw po ang yung pagdinig ng ito nga impeachment court, mga kababayan. So, ewan ko lang ho, pero ang sabi ho ng ilang mga eksperto siguro, mas paniniwalaan ko yung iba, talagang mas sabi ho si dating senador at Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, kapag nag-resign, tapos na ang kwento. Ito rin si retired Justice Antonio Carpio, pag sinabi nag-resign, tapos na ang kaso. Ito, pakinggan ho natin, binabanggit ito ni Atty. Kapunan. Ang sabi niya. What is admitted fact is she has already hired. She has already hired an assassin. And it's... Okay, ito yung sinasabi niya. What is... Sandali lang ho, Ito. Her resignation will not prevent continuation of the trial Senate. Kasi dapat may determination pa. If she's fit for public office based on Article 1, Article 2, or any of the articles. No? Kasi miski na 7 articles 1, you only need 1. So yun po ang binabanggit naman ho nito ni Atty. Lorna Kapunan, na talagang nagmamagaling din ho, mga kababayan. Nang sabi niya, kasi sa tanong na baka, di ba, kung magre-resign po si BP Sara Duterte, bago maglabas po ng hatol, ito ho nga impeachment court, ay dapat daw po magtuloy-tuloy ang kaso. Sabi niya po yan. Kahit matagal na ho siyang abogado, ang aking paniniwalaan ho rito, mga kababayan, isa ring magaling na abogado at naging senador. Ito pong si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Kasi dito ho, mga kababayan, binabanggit ho ni Enrile, kakampi ho ito mismo ni Pangulong Marcos Jr. So, ang sinasabi niya, pag nag-resign na, tapos na ang kaso, hindi po ba? So, yun po ang binabanggit ho, mga kababayan. At talagang maliwanag ho ang sabi po ni JPE. Sino ho bang ating paniniwalaan? At maging ito pong si dating Justice o retired Justice Antonio Carpio, mga kababayan. At panoorin ho natin para inyo pong maliunawan, at kung kanino kayo sasang-ayon. Dito ho ba kay Atty. Lorna Kapunan, na sabi niya na kahit na mag-resign yan, yung si BP Sara dapat ituloy ang paglilitis. Biro nyo, pinangungunahan niya mga senador. Ito, panoorin ho natin. Ito nga binabanggit ni retired Justice Antonio Carpio. Ito anti-Duterte rin ho ito, mga kababayan. Pero bilang retiradong maestrado ng Korte Suprema, alam niya ho yung batas. So ito. Question there was what does the Constitution say should happen in case the Vice President resigns before a trial is even, before the court is even convened, or even before the trial concludes, before she is convicted or not convicted? What happens if she resigns her public office? We've heard one side of it. Somebody said that means, well, House Representative Joel Chua said he believes the law says that she is still immediately barred from pursuing public office. What do you think? Well, if she resigns and before there's a judgment of conviction, then there's no prohibition for her to run again. There's also another school of thought that if she does resign, itutuloy pa rin daw yung impeachment trial. Is that normal? And also, I think they were using, with regard to what Regina just said, they were using as precedent what happened to Merceditas Gutierrez at the start of the Pinoy administration. Yeah. Actually, the Constitution says that the penalty shall not go beyond removal from office and perpetual disqualification to all public office. So
if he has resigned, it's academic. You cannot remove her from office anymore. So I think they will just dismiss the impeachment complaint because she's no longer in office. But what they want, Justice Carpio, is for her to be perpetually banned from running for other public posts in the future, or like forever, basically, unless she gets they can file a criminal case because that's separate. And in the criminal case, if she's found guilty, there will be a prohibition office. Okay, so yun po, binabanggit ho ni retired Justice, Supreme Court ho ito retired Justice Antonio Carpio, na halimbawa kung sakasakali, hindi naman sinasabi natin mag-resign kung sakali lang ho na biglang mag-resign, ito pong si VP Sara Duterte, bago ilabas ang desisyon ng impeachment court, tapos na ang kwento. At ang sabi niya, pag wala na ho, pwede daw siya tumakbo pa rin sa 2028 presidential elections. Ito po ay kabaliktaran ng mga naunang binabanggit po nila Congressman Chua at ito pong si Attorney Lorna Capunan, mga kababayan, na ang sabi niya ay hindi raw po makakahadlang at dapat daw po ay magtuloy ito hong yung binabanggit ho na impeachment trial laban po kay VP Sara Duterte. Ito, panoorin po muli natin at so maliwanag ko sabi po ni retired Justice Antonio Carpio na ito po ay talagang kritiko rin ito ng Duterte administration, bumabanat po yan. Pero yung batas po pinag-uusapan, mismo si dating senador at ngayon Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, sabi niya ho, kapag nag-resign, matik yan, tapos na ang impeachment trial. Yun po, ulitin ho natin para siguro mas malinaw na itong binabanggit ni Attorney Lorna Capunan na ngayon po ay nagmamagaling, tila nagmamagaling at gustong pangunahan yung magiging desisyon ng impeachment court. Sabi niya, naku, makukonvict yan si VP Sara. Yun po sabi niya. Pero balikan ho natin yung kanyang pananaw na mali, kabaliktaran ho sa binabanggit ni Justice Carpio. Ito panoorin nyo. Her resignation will not prevent continuation of the trial Senate. Kasi dapat may determination if she's fit for public office based on ayun so maliwanag naman ho mga kababayan, yung binabanggit niya na yung kanyang her resignation, sabi niya, hindi raw po ito magpapahinto sa trial diyan po sa Senado. Sabi na nga ho ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile at ganyan din po itong si retired Justice Antonio Carpio, wala na, tapos na Pag nag-resign, tapos na. So linawin ho natin, hindi ho natin sinasabi na mag-resign mga kababayan, pero kung sakasakali, kinokontra lang ho natin yung kanya mga binabanggit. At isa pa ho, ito ho, parang gusto niya hong talagang pangunahan ito hong magiging desisyon ng impeachment court. Ang sabi niya makukonvict daw ho ito pong si VP Sara. Hindi pa nagsisimula at dapat ho bilang isang abogado, tingnan niyo muna, kasi ang gusto ho nila mga kababayan, hindi raw sumagot sa issue po ng confidential funds o kung ano-ano. Sabi nga ho ni VP Sara, wala na yan, tapos na yung confidential fund issue na yan. Kasi ini-impeach na nga ako So sasagutin niya lahat ito diyan po sa impeachment court. Kaya lahat po kayo talagang dapat manahimik na. Di po ba? So yun lang po ang binabanggit ni VP Sara. Wag na hong paulit-ulitin yung issue po ng impeachment court. Ito sabi niya ho Ito panoorin ho natin mga kababayan. Hindi ako tao na kilala. Iba ho yan iba. Ito, sandali lang ho Yung binabanggit ni VP Sara. Hindi issue ang confidential funds dahil nag-file na sila ng impeachment. So wag nila balik-balikan
ang confidential funds dahil para sa kanila, that is already a closed issue dahil nag-file na sila ng impeachment. Pero hanggang ngayon, meron pa rin blanco sa mga budget natin na tinatanong doon sa Supreme Court. Meron pa rin question sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth. So, dapat sila ang sumagot, dapat ang administration. Yun po ang sabi ho ni BP Sara, tapos na yung issue ng confidential funds. Naghain na po silang impeachment, na-impeach na nga po siya sa mababang kapulungan at yung pangalawang yugto ay sa Senado. Bubuo po ng impeachment court at lilitisin yung mga aligasyon laban po sa kanya at isa ho dyan, yung ito hong may kinalaman sa di umano ay maling paggamit ng confidential funds. So yun ho, ang ibig sabihin po ni BP Sara, doon ko na sasagutin yan sa korte. Impeachment court. Huwag nyo nang pag-usapan dito. Na-impeach na nga ako sa mababang kapulungan Okay, so yun lang ho, maliwanag ho mga kababayan at binabanggit lang kasi sa nakaraan nating vlog, meron po nagko-comment na binabanggit si Attorney Lorna Kapunan na totoo ba yun na makukonvict daw po si BP Sara. Hindi pa ka nagsisimula Sa June 2 pa ho, mag-uusap-usap pa ho yan mga kababayan. At alam nyo ho, maaaring ma-question pa yung legalidad ho niya ng impeachment Kasi sa 19th Congress po sila ngayon, sinimula ng kaso, tapos may papasok ho na sa 20th Congress, mga bago ho, yung kalahati ng Senado, 12 senador. Paano ho sila? Kapag ang trabaho nasa 19th Congress, pag natapos na yan, tapos na, back to zero na ulit. So may issue dyan na pwedeng umabot ho yan sa Supreme Court. So abangan ho natin. Kaya yung mga kababayan ho natin, kayo wag ko kayo basta-basta makikinig kung sino-sino na nagpapakilala ng eksperto. Katulad ito si Attorney Lorna Kapunan. Abogado siya pero hindi po siya psychiatrist o psychologist na magbabanggit ka na isang tingin mo pa lang sa isang tao, baliw na. O siya ay wala sa katinuan. Nako, hindi po ganyan. Masama ho na ganyan. At pangungunahan mo ang Senado na parang mako-convict daw po. Ito po si BP Sara. Numbers game po yan, Attorney Kapunan. Hindi lang basta yung merito ng kaso ang pinag-uusapan dito. Alam naman, politika ho ito yung impeachment. Okay? So, yan lang po. Sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe, bago lang ho kayo sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at para kayo po ay lagi updated dito po sa ating palatuntunan, sa ating mga diskusyon dito po sa ating YouTube channel. Okay? Siyempre, huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share para lalo pang marami ho makapanood at ipamalita ho natin itong ating mga malalaman na komentaryo dito po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po muli. Ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.